Magandang araw po. Tuklasin ang kapangyarihan ng kahinaan at kagitingan at matutunan kung paano bumangon ng malakas kapag pinabagsak ka ng buhay. Ang buhay ay mahirap. Minsan ang buhay ay nagpapabagsak sa atin, at kapag tayo ay nahulog, ito ay masakit. Kapag tayo ay nagpupumilit at natagpuan natin ang ating mga sarili sa malalim, madilim na sulok ng ating isipan, mararamdaman natin na parang ang bigat ng mundo ay nasa ating mga balikat. Sa kabutihang palad, ang pananaliksik ng social scientist na si Brené Brown ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kahinaan at katapangan sa paglikha ng isang buhay ng kagalakan, pag-ibig, pagkamalikhain, at pag-aari. Siyempre, ang pamumuhay ng isang matapang na buhay ay hindi laging madali, hindi maiwasang ibagsak tayo ng buhay. Kung paano tayo bumangon mula sa pagkahulog na yon, gayunpaman, ay mahalaga. Sa kabuuan ng pagsasaliksik ni Brown, nakinig siya sa malawak na hanay ng mga tao, mga pinuno ng Fortune 500 na kumpanya, mga artista, mga mag-asawa sa pangmatagalang relasyon, mga guro, at mga magulang habang ibinahagi nila ang kanilang mga kwento ng pagiging matapang, pagkahulog, at pagbangon. Ano ang pagkakatulad ng bawat isa sa mga taong ito? Nakilala ng bawat tao ang kapangyarihan ng emosyon at hindi natatakot na sumandal sa kakulangan sa ginhawa. Kapag sinubukan nating bumangon mula sa pagkahulog, nasusubok ang ating tapang. Ngunit anuman ang pakikibaka, ang proseso ng pagbangon ng malakas ay pareho. Sa buong Rising Strong, malalaman mo kung bakit ang pagiging matapang ay nangangahulugan ng pakikipagsapalaran at kung paano gamitin ang tumataas na malakas na proseso para baguhin ang iyong pananaw. Panimula. Nagsimula ang misyon ni Brené Brown sa buhay nang gusto niyang magsimula ng isang pandaigdigang pag-uusap tungkol sa kahinaan at kahihiyan. Naniniwala siya na upang tunay na mahanap ang ating sarili, dapat tayong maging mahina, matapang at ilagay ang ating sarili doon. Siyempre, ang paglalagay ng iyong sarili doon ay hindi palaging humahantong sa tagumpay, ikaw ay babagsak at ikaw ay mabibigo kung minsan. Halimbawa, kung handa kang umibig, kailangan mong ipagsapalaran ang heartbreak. Katulad nito, kung gusto mong sumubok ng bago at makabagong bagay, kailangan mong tanggapin na ang kabiguan ay isang posibilidad. Kaya't anuman ang iyong kasalukuyang pinaghihirapan, ito man ay isang bigong relasyon o isang maliit na argumento sa isang kasamahan, mahalagang matutunan kung paano bumangon mula sa mga pakikibakang iyon. Ang layunin ni Brown ay pabagalin ang pagtaas at pagbaba ng proseso upang bigyan ng kamalayan ang lahat ng mga pagpipilian na nalalahad sa harap natin sa mga sandaling iyon ng kakulangan sa ginhawa at pananakit, at upang tuklasin ang mga kahihinatnan ng mga pagpipiliang iyon. Ayon kay Brown, kung matututunan natin kung paano maramdaman ang ating paraan sa pamamagitan ng mga karanasang ito at sa ating sariling mga kwento ng pakikibaka, maaari tayong magsulat ng sarili nating mga magigiting na kwento. Kapag pagmamay-ari natin ang ating mga kwento, iniiwasan nating matrap sa mga kwentong sinasabi ng ibang tao. Panahon na upang maging matapang, mahina, at simpleng bumangon ng malakas. Chapter 1. The Guidelines of Rising Strong. Minsang sinabi ni Theodore Roosevelt, hindi ang kritiko ang mahalaga, hindi ang taong nagtuturo kung paano natitisod ang malakas na tao, o kung saan ang gumagawa ng mga gawa, ay maaaring gawin ang mga ito ng mas mahusay. Ang kredito ay pag-aari ng taong nasa arena talaga, na ang mukha ay nababahira ng alikabok at pawis at dugo na nagsusumikap ng buong tapang, sino sa pinakamahusay na nakakaalam sa wakas ng tagumpay ng mataas na tagumpay, at kung sino ang pinakamasama, kung siya ay nabigo, hindi bababa sa siya ay nabigo habang malakas ang loob. Ayon kay Brown, nakaharap tayo sa arena. Ang ating mga face down na sandali ay maaaring maging malaki tulad ng pagpapaalis o pag-alam tungkol sa isang relasyon, o maaari silang maging maliliit na sandali tulad ng pag-aaral na ang isang bata ay nagsinungaling tungkol sa kanilang report card. Pagkatapos ng mga taon ng pananaliksik sa kahinaan at matapang, kinikilala ni Brown ang tatlong katotohanan. Ang una ay dapat nating naisin na nasa arena. Ang ibig sabihin ng gustong mapunta sa arena ay ang pagnanais na maging matapang sa buhay. Kapag ginawa natin ang pagpipiliang iyon upang maging matapang, nag-sign up din tayo upang masipa ang ating mga asno. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring maging komportable at matapang sa parehong oras.
Ang pangalawang katotohanan ay ang kahinaan ay hindi panalo o pagkatalo. Ito ay pagkakaroon ng lakas ng loob na magpakita at makita kapag wala tayong kontrol sa kinalabasan. Ang kahinaan ay hindi kahinaan, ito ang ating pinakamalaking sukatan ng katapangan. At panghuli, maraming murang upuan sa arena ang napupuno ng mga taong hindi nakipagsapalaran sa sahig. Ang mga taong ito ay naghahagis lamang ng masamang espiritu mula sa isang ligtas na distansya. Sa makatuwid, mahalagang maging maingat sa mga kritisismo at feedback na pinapayagan mo sa iyong buhay. Para kay Brown, kung wala ka sa arena na sinisipa ang iyong asno, hindi siya interesado sa iyong feedback. Mayroong ilang mga pangunahing paniniwala tungkol sa pagiging matapang, panganib sa kahinaan, at pagtagumpayan sa kahirapan na pinaniniwalaan ni Brown na mahalaga para matutong bumangon ng malakas. Isa. Break, kung tayo ay sapat na matapang ng madalas, tayo ay mabibigo, ito ang pisika ng kahinaan. Sa madaling salita, kapag nag-commit tayo sa pagpapakita, we are committing to falling. Dalawa, break, kapag nagsimula na tayong maging matapang, hindi na tayo makakabalik. Mahirap bumangon pero hinding-hindi na tayo babalik sa dati nating matapang na bumangon at bumagsak. Tatlo, break, atin ang paglalakbay, ngunit hindi natin ito dapat pagdaanan ng mag-isa. Ang paglalakbay tungo sa tagumpay ay mahirap kaya kailangan natin ng suporta mula sa iba sa ating paligid upang sumama sa biyahe. 4, break, nabubuhay tayo para magkwento. Kapag nagkukwento tayo, gumagawa tayo ng mga koneksyon, at naglalabas ng mga kemikal sa ating utak na nagpaparamdam sa atin at nagpapagaan ng pakiramdam. 5, break. Ang pagkamalikhain ay ang paglipat ng kung ano ang nasa ating ulo sa ating puso, pagkatapos ay sa ating mga kamay. 6, break. Anuman ang iyong mga pakikibaka, ang proseso ng pagbangon ng malakas ay pareho. Bilang mga tao, tayo ay mga makina ng pakiramdam at kapag handa tayong maramdaman, handa tayong umunlad at umangat. 7, break. Ang paghahambing na pagdurusa ay isang funksyon ng takot at kakapusan. Kapag tayo ay nabigo o nasiraan ng loob, nagsisimula tayong magduda sa ating sarili at ikumpara pa ang ating sarili sa iba. Naniniwala ang mga tao na ang kanilang mga problema ay mas malala o mas mabuti kaysa sa iba. Gayunpaman, ang pakikiramay ay hindi may hangganan. Nasasaktan ang masaktan, at kapag nakatugon tayo sa iba ng may empatya at pakikiramay, ang kagalingan na nagreresulta ay nakakaapekto sa ating lahat. 8, break. Ang emosyonal, mahina, at matapang na proseso ay hindi isang one-size-fits-all na formula. Ang pagbangon ng malakas ay hindi nag-aalok ng sunod-sunod na gabay sa tagumpay, hindi ito isang simpleng linear na proseso. Ito ay higit na pabalik-balik na pagkilos na may iba't ibang hugis para sa iba't ibang tao. 9, break, nakakahawa ang tapang. Ang iyong karanasan ay maaaring makaapekto ng husto sa mga tao sa paligid mo, alam mo man ito o hindi. 10, break, ang pagbangon ng malakas ay isang espiritual na kasanayan. Ang pagbabalik sa ating mga paa ay hindi nangangailangan ng relihiyon, teolohiya, o doktrina, gayunpaman. Nangangahulugan ito ng pagkilala na lahat tayo ay konektado sa pamamagitan ng isang kapangyarihang higit sa ating lahat at ang koneksyon ay nakabatay sa pag-ibig at pagmamayari. Chapter 2, The Rising Strong Process. Sa isang bakasyon sa Lake Travis, nagsimulang magbukas si Brown sa kanyang asawa, si Steve, na hindi tinugon ang pagiging bukas na ibinabahagi niya. Habang magkasama silang lumangoy, nadama ni Brown ang pagmamahal at pagpapahalaga, at ipinahayag niya ang kanyang damdamin sa kanyang asawa na nagsasabing natutuwa akong nagpasya tayong gawin ito ng magkasama. Ang ganda dito sa labas. Ang tugon ng kanyang asawa. Isang non-committal half smile kasama ang mga salitang, "Ye." Masarap ang tubig. Hindi lubos ang tugon na inaasahan ni Brown. Ito ay naging isang away tungkol sa kahinaan, at nalaman ni Brown na si Steve ay natatakot na hindi maging sapat na malakas upang iligtas ang kanyang pamilya sa kaso ng isang emergency. Para sa maraming kababaihan, ang hitsura at imahe ng katawan ay karaniwang mga pag-trigger ng kahihiyan, habang ang kahinaan ay isang karaniwang pag-trigger ng kahihiyan para sa mga lalaki.
Sa pagtatagpo na ito, sinuri ni Brown ang pag-uugali niya at ng kanyang asawa at bumuo ng 3 hakbang na proseso para sa pagbangon ng malakas. Ang unang hakbang ng proseso ay ang pagtutuos. Ang hakbang na ito ay nangangahulugan lamang na ang mga taong lumalakas ay makikilala ang kanilang mga damdamin. Kapag ang isang emosyonal na pagbabago ay na-trigger, maaari nilang kilalanin ang pagbabagong ito. Pagkatapos ay sinusuri nila ang pagbabagong ito at interesadong malaman kung bakit ito nangyayari, na may tunay na pag-usisa sa koneksyon sa pagitan ng kanilang mga emosyon at mga aksyon. Ang ikalawang hakbang ng proseso ay ang rumble. Ito ang bahagi kung saan pagmamay-ari mo ang iyong kwento at kinikilala ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Kapag pinag-isipan mo ang mga oras na iyong pinaghirapan, tingnan mo ng malalim ang iyong sarili at hamunin kung ano ang sa tingin mo ay totoo o hindi totoo. Dapat ay handa kang maghukay ng malalim sa mga emosyon tulad ng kahihiyan, pagkakasala, dalamhati, at pagpapatawad upang tunay na matuto ng higit pa tungkol sa iyong sarili. Ang huling hakbang ng proseso ay ang revolusyon. Nangyayari ito kapag ginamit mo ang iyong natutunan mula sa dagundong at ginawa itong mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Kapag dumaan ka sa prosesong ito ng 3 hakbang, maaari kang magsimula ng isang radikal na pagbabago sa paraan ng iyong pamumuhay, pagmamahal sa iba sa paligid mo, at pakikilahok sa lipunan. Sa pamamagitan ng pag-uusap ni Brown at ng kanyang asawa sa lawa, nakuha nila ang kanilang mga kwento, na humantong sa isang pambihirang tagumpay sa kanilang relasyon nang malaman nila ang tungkol sa kanilang mga takot ng magkasama. Kung hindi ka pa rin sigurado sa prosesong ito, huwag mag-alala, maghuhukay tayo ng mas malalim sa mga susunod na kabanata. Chapter 3, The Reckoning. Namangha ka ba sa tiwala ng iba? Ang mga tila babagsak at bumangon kaagad ay ang mga taong madalas nating tinitingala. Hinahangaan natin ang kanilang katapangan, ang kanilang tapang, ang kanilang kahinaan, at ang kanilang kakayahang malampasan ang mga hadlang ay walang kabuluhan. Nagtataka ka ba kung paano umiiral ang mga taong tulad nito? Bueno, lumalabas na ang mga taong ito ay nagbabahagi ng isang karaniwang katangian, ang kakayahang umasa sa kanilang mga damdamin. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ang pagtutuos ay ang proseso ng pagkalkula kung nasaan ka. Kapag nagtutuos tayo sa ating mga damdamin, dapat nating tingnan ang ating nakaraan, suriin ang kasalukuyan, at makisali sa ating mga damdamin. Ito ay maaaring mapatunayang mas mahirap kaysa sa napagtanto natin dahil karaniwan nating itinutulak ang ating mga emosyon palayo, tumatangging kilalanin ang kanilang pag-iral. Halimbawa, kapag nakakaramdam ka ng pagkabigo o galit, maaari mong subukang ibaon ang galit na iyon sa pamamagitan ng pagpupuno sa iyong ulo ng mga makatuwirang pag-iisip at pagkagambala. Sa kasamaang palad, ang pagsasanay ng paglilibing sa ating mga damdamin ay hahantong lamang sa pagkasira sa bandang huli habang patuloy nating hinahayaan ang mga ito na maipon at mabuo sa loob natin. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga pagkasira na ito ay sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa ating sarili na makaramdam. Minsan ay ginawa ito ni Brown sa pamamagitan ng pagsulat sa sarili ng isang slip ng pahintulot na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na maging excited, magsaya, at maging maloko. Ang susunod na hakbang ay maging mausisa tungkol sa iyong mga karanasan. Siyempre, hindi ito palaging isang komportableng karanasan. Ito ay dahil, ang pagkamausisa ay isang pagkilos ng kahinaan at katapangan na nangangahulugang kailangan nating maghukay ng malalim upang matuklasan kung saan tunay na nagmumula ang mga emosyon at kung bakit natin ito nararamdaman. Sa kasamaang palad, wala tayong likas na pag-usisa tungkol sa kung saan nagmumula ang ating mga damdamin, ito ang tinatawag ni Brown na tuyo na balon. Iba ang tawag dito ni George Lowenstein, ang agwat ng impormasyon. Ayon kay Lowenstein, ang pag-usisa ay ang pakiramdam ng pag-agaw na nararanasan natin kapag natukoy natin at tumutuon sa isang puwang sa ating kaalaman. Sa madaling salita, sa sandaling magkaroon tayo ng kamalayan sa puwang na ito, nagiging mausisa tayo at nanabik na matuto ng higit pa. Kaya kung gusto mong simulan ang pagtutuos ng iyong mga emosyon, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na makaramdam ng emosyon, mag-usisa tungkol dito, bigyang pansin ito, at magsanay. Chapter 4, Angie Rumble.
Ang susunod na hakbang ng tumataas na malakas na proseso ay ang rumble. Ito ang bahagi kung saan pagmamay-ari natin ang ating mga kwento sa pamamagitan ng katapatan at buong puso. Pagdating sa mga kwento, ilang beses mo na bang pinaganda ang katotohanan? O marahil ay nakinig ka sa iba na lumikha ng isang salaysay na hindi akma sa iyo? Nagkukwento tayo sa lahat ng oras at pinahihintulutan tayo ng mga salaysay na ito na madama ang isang pakiramdam ng layunin at pag-aari. Sa kasamaang palad, madaling mahuli sa mga kwentong ito at lumikha ng mga maling salaysay na nagpapawala sa ating pagkakakilanlan. Dito matutulungan tayo ng rumbling na mahanap muli ang ating sarili. Habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay, nakakaramdam tayo ng mga emosyon tulad ng sakit, galit, at dalamhati. Pagkatapos ay nalilito tayo habang sinusubukan nating bigyang kahulugan ang sitwasyong kinalalagyan natin, na humahantong sa pagsasabi sa sarili ng isang kwento na nag-uugnay sa kalungkutan na ating naranasan sa nakaraan. Nagsisimula tayong magkaroon ng kahulugan sa mga pakikibakan na ating pinagdaanan, ngunit sa proseso, lumikha tayo ng isang salaysay na nagsasabi sa atin na tayo ay sinadya upang magdusa at ang ating pagdurusa ay magpapatuloy lamang. Gayunpaman, kapag tayo ay dumadagundong, sinisimulan nating kilalanin ang mga pagsasabuatan at pagsasabwatan o kasinungalingan na sinabi natin sa ating sarili sa buong buhay natin. Kaya paano mo sisimulan ang dagundong ng iyong sariling buhay? Ang isang epektibong paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong mga unang kwento. Ang mga unang kwentong ito ay maaaring maging magaspang na mga draft na hindi na sensor at emosyonal, at maaaring isulat sa magaspang at maikling mga sport. Ang mga draft na ito ay nakakagulat na madaling isulat at maaari ka ring gumamit ng isang fill-in-the-blank na listahan ng estilo upang sabihin ang iyong unang kwento. Halimbawa, maaari kang gumamit ng isang bagay tulad nito. Ang kwentong ginagawa ko ay, ang aking damdamin ay, ang aking iniisip ay, ang aking katawan ay tila, ang aking mga paniniwala ay, ang aking mga kilos ay. Maaari mong isulat, halimbawa, naiinis ako. Para akong na-heat stroke. Iniisip niya na wala akong kakayahan. Gusto kong maghagis ng stapler. Ang pagsasanay na ito ay magbibigay daan sa iyo na lumikha ng ilang distansya mula sa iyong kwento at pagnilayan ang mga tao dito at ang iyong sarili mula sa ibang pananaw. Sa lalong madaling panahon, matutukoy mo na ang mga kasinungalingan at maling salaysay na sinasabi mo sa iyong sarili at titingnan ang mga ito sa isang bagong liwanag. Chapter 5: Rising Strong in Action. Kaya't ngayon na alam mo na ang mga pasikot-sikot ng pagtutuos at ang dagundong, oras na parating ng mabuti ang prosesong ito sa pagkilos. Sinasalamin ni Brown ang isang oras kung saan siya hiniling na magsalita sa isang kumperensya. Sa pagsang-ayon, sinabihan si Brown na kailangan niyang makibahagi sa isang silid sa hotel sa isa pang tagapagsalita. Bagamat maaaring hindi komportable at awkward para sa sinumang makibahagi sa isang silid na may lubos na estranghero, ibinaon ni Brown ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang kakulangan sa ginhawa dahil gusto niyang magkaroon ng magandang impresyon at hindi maging masyadong demanding. Ang sitwasyon ay maaaring napunta sa isa sa dalawang paraan. Siyempre, ang sitwasyon ni Brown ay lumala nang ang kanyang kasama sa silid ay nadungisan ang sopa ng hotel ng kanyang maruming bota. Nakuha pa niya ang dalawa sa gulo sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa patakaran ng bawal manigarilyo sa hotel. Ngayon, ang pakiramdam na hindi komportable ni Brown ay nauwi sa galit at sama ng loob sa mga organizer sa paglalagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ito ay hindi hanggang sa kanyang paglipad pauwi na si Brown ay nagsimulang umasa sa kanyang mga damdamin. Napansin niya na siya ay mapuot at mapanghusga sa halos lahat ng tao sa paligid niya sa paliparan at nagpa siya na tingnang mabuti kung bakit siya nakakaramdam ng ganoong negatibong emosyon. Susunod, sinimulan niya ang dagundong. Sumulat siya ng isang magaspang na draft na nagdedetalye ng kwento tungkol sa kumperensya. Inamin niya ang kanyang damdamin, sinabi sa kanyang sarili na siya ay parehong madali at nababaluktot, kahit na ito ay labag sa kanyang kalooban. Nabigo siyang pahalagahan ang pagkakataon, at nadama na sinamantala siya ng mga organizer ng kaganapan.
Sa huli, naniwala siya na siya ay mabuti at sila ay masama. Hindi ito makatarungan at hindi niya ito karapat-dapat. Sa pamamagitan ng karanasang ito, gumawa si Brown ng ilang mga realisasyon. Napagtanto niya na siya lamang ang may pananagutan sa kanyang mga damdamin, at sa halip na sisihin ang iba, kailangan niyang magtatag at magpanatili ng mga hangganan upang maiwasan ang pagkabigo at sama ng loob sa hinaharap. Chapter 6, Dealing with Expectations and Forgiveness. Siyempre, ang buhay ay mapupuno ng pagkabigo, inaasahan, at sama ng loob. Halimbawa, ibinahagi ni Brown ang kwento nina Claudia at Anna na bumisita sa kanilang nakababatang kapatid na babae, si Emmy, na nakipaglaban sa kahinahunan sa mas magandang bahagi ng isang dekada. Pagdating sa bahay ni Emmy, isang abandonadong tindahan na may sirang mga bintana at nabubulok na pinto, nakita nina Claudia at Anna ang isang taong hindi na nila nakikilala. Si Emmy, na ngayon ay marumi at gusot na may maitim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, si Claudia, ay nakadarama ng labis na sakit sa paningin ni Emmy at sa kanyang paghihirap. Kaagad, hinarap ni Anna ang kanyang kapatid na alkoholiko, sinabihan siyang pagsama-samahin ang sarili, at agad na sumakay ng taksi pauwi, na hindi makayanan ang pagkabigo sa kanyang kapatid. Sa kabilang banda, nagpasya si Claudia na manatili at makipag-usap kay Emmy. Sa pagbukas ni Emmy tungkol sa kung gaano siya kahabag-habag, si Claudia ay napuno ng kalungkutan at pagkakasala, kalungkutan para sa kanyang kapatid at pagkakasala sa pag-iisip, hanggang kailan ako mananatili rito para makinig dito? Kailan ako makakaalis? Gaano kabilis ako makakabalik sa buhay na pinaghirapan kong itayo sa Chicago? Lalo siyang nakonsensya matapos hilingin ni Emmy na bumalik sa Chicago kasama niya para magkaroon ng matatag na buhay. Tumanggi si Claudia at umalis, ni hindi man lang niya kinausap ang mga nangyari noong araw na yon, gustong makalimutan ang sakit at trauma. Kinabukasan, nasa tren si Claudia papuntang airport nang sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang malalaking lalaki. Habang sinisigawan sila ng mga tao, ipinagpatuloy ng dalawang lalaki ang kanilang awayan, at nag-aaway pa rin nang tuluyang makarating ang tren sa susunod na istasyon. Nagkaroon ng kaguluhan habang ang mga tao ay nagtutulak palabas ng tren at nanawagan ng mga pulis na sirain sila. Ang laban na ito ay naging pagtutuos ni Claudia. Ito ang kanyang face down in the arena moment. She states, "The story I made up starts with, why can't I just go home and have a normal visit?" Sobra na bang hilingin na gumugol na lang ng oras sa aking mga kapatid na babae sa holiday ng Thanksgiving? Taon-taon ay nadidismaya siya at naiinis na laging napakahirap makita ang kanyang pamilya sa mga bakasyon. Napagtanto ni Claudia na para harapin ang mga inaasahan, dapat siyang maging prangka at tanungin ang sarili kung bakit niya inaasahan ang mga bagay na yon. Tinukoy ni Brown ang mga stealth na inaasahan bilang mga hindi mo alam na mayroon ka ngunit napagtanto mo lang na mayroon ka kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tuklasin ang iyong mga inaasahan at talakayin ang mga ito sa mga taong inaasahan mo ang mga bagay-bagay. Halimbawa, pinag-uusapan ni Brown at ng kanyang asawa ang kanilang mga inaasahan para sa katapusan ng linggo, bakasyon, at abalang linggo ng trabaho upang maiwasan ang pagkabigo at sama ng loob. Panghuli, ang mga inaasahan ay mahalaga pagdating sa pagpapatawad. Kinailangan ni Claudia na matanto na ang pagpapatawad ay hindi lamang basta paglimot sa pinagdaanan ng kanyang kapatid na babae sa kanyang pamilya, ngunit tungkol sa pagpapabaya sa kanyang mga inaasahan na mamatay. Marahil ay oras na upang palayain ang hindi pagkakasundo sa mga relasyon sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong mga inaasahan at kilalanin na ang mga tao sa paligid mo ay hindi perpektong mga taong nagkakamali. Chapter 7, Rumbling with Courage and Accountability. Sa isang fundraising event para suportahan ang mga walang tirahan, narinig ni Brown ang isang bagay na mananatili sa kanya at magpapabago sa kanyang pananaw. Sinabi ng kanyang pastor, kapag umiwas ka ng tingin sa isang taong walang tirahan, binabawasan mo ang kanilang pagkatao. Malaki ang epekto ng mga salitang ito kay Brown, kaya pinilit siyang tumingin sa salamin at pag-isipan kung bakit hindi siya komportable sa mga salita ng pastor. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang sarili,
at napagtanto na isa siya sa mga taong umiwas ng tingin sa mga walang tirahan sa kalye. Oras na para simulan ang proseso ng dagundong, kaya kinuha ni Brown ang panulat sa papel at isinulat, "Hindi sapat ang pagtulong ko sa ibang tao. Nahihiya ako sa kung gaano karami ang mayroon ako, at kakaunti ang ginagawa ko, kaya hindi ko matingnan sa mata ang taong dapat kong tulungan. Magawa ng higit piye." Sinimulan ni Brown na kilalanin ang kanyang pribilehyo, at natanto na palagi niyang iniuugnay ang paghingi ng tulong bilang tanda ng kahinaan. Sa katunayan, minamaliit niya ang mga walang tirahan, ngunit napagtanto niya na ang paghingi ng tulong ay hindi isang kahinaan, ito ay lakas ng loob. Ito ang dahilan kung bakit ang paghingi ng tulong ay isang mahalagang bahagi ng lumalagong proseso. Kailangan ng lakas ng loob para bumangon, ngunit kailangan pa ng lakas ng loob para humingi ng tulong sa isang tao. Habang si Brown ay dumadagundong na may pribilehyo at katapangan, isang lalaking nagngangalang Andrew ang umaalingaw-ngaw na may pananagutan. Bilang isang senior leader sa isang matagumpay na ahensya ng advertising, si Andrew ay tinitingala at iginagalang ng mga tao ang kanyang opinyon. Sinabi pa ng isang kasamahan, si Andrew ang dahilan kung bakit gumagana ang lahat. Ang kanyang salita ay ginto at lahat ay nagtitiwala sa kanya. Gayunpaman, hindi palaging ganito ang nararamdaman ni Andrew. Kung tutuusin, minsan ay nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali na humantong sa pagkabigo ng isang proyekto na pinaghirapan ng kanyang koponan. Nabigo siyang sabihin ang panganib ng proyekto, at ang maliit na detalyeng iyon ay yumanig sa tiwala sa pagitan ni Andrew at ng kanyang mga kasamahan. Upang bumangon ng malakas, kinailangan ni Andrew na dumagundong sa pananagutan. Nangangahulugan ito ng paghingi ng tawad sa mga karapat-dapat sa paghingi ng tawad at pagbawi sa mga nabigo niya. Siyempre, ang parehong mga gawang ito ay tumatagal ng lakas ng loob, at ipinakita ni Andrew ang tapang na yon nang tumayo siya sa harap ng kanyang koponan at inamin na siya ay nasiraan ng loob. Nagsorry siya. Sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang pagkakamali, nakita din ng kanyang mga kasamahan na handa si Andrew na maging tapat at harapin sa kanila. Ang katapatan na ito ay lumikha ng isang domino effect sa paligid ng lugar ng trabaho, na humahantong sa isang kapaligiran sa trabaho kung saan ang mga tao ay tapat, iginagalang, at malinaw tungkol sa kanilang mga damdamin. Kaya ano ang revolusyon? Sa madaling salita, kapag tayo ay naglakas loob na tanggapin ang ating mga pagkakamali, sinisimulan nating ihanda ang ating sarili para sa paglago at pag-unlad. Kabanata 8, Panghuling Buod. Ang pagbangon ng malakas ay isang proseso na may tatlong hakbang, ang pagtutuos, ang dagundong, at ang revolusyon. Sa panahon ng pagtutuos, dapat nating kilalanin ang ating mga damdamin at maging mausisa tungkol sa mga ito. Tanungin ang iyong sarili ng mga tanong tulad ng, bakit ganito ang nararamdaman ko? O, saan nanggagaling ang damdaming ito? Sa susunod na hakbang, rumbling, dapat nating tanungin ang mga kwento na sinasabi natin sa ating sarili upang matuto ng higit patungkol sa mga ito at baguhin ang ating pananaw. Tandaan na maaari mong simulan ang dumadagundong na karanasan sa pamamagitan ng pagsulat ng isang mabilis na magaspang na draft na nagsusuri sa iyong mga damdamin, iniisip, at aksyon. Sa wakas, ang huling hakbang ay ang revolusyon. Ito ay kapag tayo ay bumangon at nakakaranas ng pagbabago sa ating sarili. Nagiging mas naaayon tayo sa ating mga emosyon at kilos na nagpapahintulot sa atin na mamuhay ng mas matapang at may tiwala sa sarili.